Di siya nagtatrabaho o nag-aaral man lang. Di rin siya sinusuportahan ng magulang kaya walang ilaw, tubig, at marumi ang apartment niya. Kaya isang gabi, naisipan niyang magpakamatay. Nagtali siya ng sinturon sa leeg at tinali niya to sa istante. Pero gumana ang survival instinct niya kaya nahila niya yung sinturon at bumagsak yung istante sa kanya. Nang mapahiga siya dahil sa sakit, napansin niyang may sinag ng liwanag sa tabi niya. Nabutas pala yung dingding dahil sa natanggal na istante. At ito na ang magpapabago sa buhay niya. Dahil nang sumilip siya sa butas na konektado sa kabilang kwarto, ay nakita niya ang isang magandang babae, si Ryo Miyachi. Kaya mula noon, lagi niya na tong sinisilip. Sa palagay niya ay estudyante si Miyachi pero walang dumadalaw dito. Kaya naisip niyang baka wala tong kaibigan. Pero isang tanghali, di niya makita si Miyachi sa butas. Kaya lumabas siya sa kwarto niya at nakinig siya at sumilip sa mail slot ng pinto ni Miyachi. Pero natigilan siya nang mapansin niyang may nakakakita sa kanya. At ito ay si Haruko Kawasaki na bumibisita sa kanyang kapatid na nakatira sa ilalim ng kwarto ni Kuroso. Pero nang di sumasagot ang kapatid niya ay nag-iwan na lang siya ng pagkain sa pinto at agad na din siyang umalis. Kaya sinamantala naman tong kunin ni Kuroso dahil ilang araw na din siyang di kumakain. Pero natigilan siya sa pagkain dahil nakatingin pala si Miyachi na nakangiti. Nagpakilala si Miyachi sa kanya at inimbitahan siya nitong kumain sa kwarto dahil mas masarap daw kumain pag may kasama. Kaya magkasama nilang pinagsaluhan ng mga pagkain at masayang bumalik si Kuroso sa kwarto niya dahil inaya pa siya nitong kumain ulit next time. Palagi na siyang nagdadala ng pagkain kay Miyachi at lagi niya siyang sinisilip sa butas. At isang araw, naisipan niya tanungin si Miyachi kung bakit nakikisama to sa katulad niya. Sagot naman ni Miyachi sa kanya parang may nararamdaman daw siyang koneksyon sa kanilang dalawa. Kinilig naman si Kuroso sa narinig kaya pagbalik niya sa kwarto, tinakpan niya na yung butas sa dingding. Pero tinanggal niya din to nang may marinig siya sa kalagitnaan ng gabi. Nakita niyang nakakapote si Miyachi at may hawak na cutter at may kasama siyang lalaki. Niyakap ng lalaki si Miyachi pero mabilis tong kinarate ni Miyachi at pinatay. Matapos ay ngumiti si Miyachi. Naguguluhan si Kuroso sa nakita niya dahil natabingan ng aklat yung butas habang nakatingin siya. Kaya di niya masiguro kung totoo ba yung nakita niya. At noon din ay may dumating na van sa tapat nila at biglang may kumatok sa pinto. Si Miyachi na parang walang nangyari at inaya pa siya nitong kumain sa kwarto niya. Sabi ni Miyachi kapag kasama niya daw si Kuroso pakiramdam niya daw ay normal siya. Matapos nito ay inalis ni Kuroso yung nakaharang na aklat at nakita niyang malinis yung kwarto ni Miyachi kaya naisip niyang baka na malikmata lang siya. Pero napansin niyang parang may kausap si Miyachi kaya sumilip siya sa pinto para makita kung sino yon. Si Reina Enmeiji pala na mukhang misteryosa at sabi ay nakikita daw nito ang ginagawa niya at alam din nito ang pangalan niya. Kinabukasan, tinawag siya ni Miyachi at inaya ulit siya nitong kumain. Kaya natuwa na naman si Kuroso at kumbinsido na siyang malikmata lang yung mga nakita niyang patayan. Pero di niya pa rin maiwasang maisip ito. Kinagabihan, habang naghihintay kay Miyachi, may narinig na naman siya kaya sumilip siya sa butas. Pinapatay ni Miyachi ang isang lalaking may tato at gumiti na naman siya pagkatapos. Siguradong totoo na to kaya napasigaw siya sa takot. Kaya napansin siya ni Miyachi at sinaksak nito yung butas at sinilip siya nito kaya lalo siyang natakot at mabilis siyang tumakbo palabas at hinabol naman siya ni Miyachi na may dalang cutter. Pero nang umakyat siya sa rooftop ng isang building ay di inaasahang na corner siya ni Miyachi. Inamin niyang dati niya pa alam na killer si Miyachi. Nahiwagaan naman si Miyachi sa kanya dahil bakit daw sumasama pa rin siya. Paliwanag ni Kuroso, nagtangka na siyang magpakamatay pero di inaasahan, nagkagusto daw siya kay Miyachi. At mas masarap daw na mahalin siya kaysa mamatay. Lumuhod si Kuroso at naghihintay na patayin siya ni Miyachi. Tinutukan siya ng cutter ni Miyachi sa leeg pero wala siyang reaksyon kaya tinanong siya ni Miyachi kung anong nararamdaman niya. Pero sagot niya, gusto niya daw makadate si Miyachi. Pumayag naman si Miyachi at dinilaan nito yung dugo sa lobby niya. At nang sinubukan niyang halikan si Miyachi, sinabi nitong papatayin siya pag tinuloy niya. Pero pumayag naman siyang silipin siya lagi ni Kuroso. Kinabukasan, nakita na ni Haruko ang kapatid niyang si Kawasaki na noon ay naglalaro ng pusa. Nung tanghali, sa kwarto ni Kuroso, natawa si Miyachi dahil kita pala sa butas ang buong kwarto niya. Inamin ni Kuroso na gusto niya talaga si Miyachi at nangako siyang magiging mabuting boyfriend sa kanya. Kaya nagsimula siyang magtrabaho sa convenience store. Pero tuwing gumagamit siya ng cutter na pangbukas ay naiisip niya ang mga pagpatay ni Miyachi. Pero di pa rin nagbago ang pagtingin niya kay Miyachi. Patuloy pa rin silang nag-uusap at nagkukwentuhan. Inaya siyang makipag-date ni Miyachi kinabukasan pero di siya sanay makisama sa ibang tao. Pero bigla siyang naging ganado nang ipakilala siyang boyfriend ni Miyachi. At habang kumakain silang dalawa, sinabi ni Kuroso na gusto niya ulit mag-aral upang maging karapat-dapat kay Miyachi dahil gusto niyang makasama si Miyachi habang buhay. Kaya kinilig si Miyachi dahil may lalaki palang gagawa ng ganun para sa isang mamamatay tao na tulad niya. Pagkatapos ng klase, inaya siya ni Miyachi na maglakad. Pero bigla tong nagsuot ng kapote matapos ay pinatay nito ang isang babae. Mula noon, lagi na silang lumalabas na magkasama at pumapatay si Miyachi habang magkasama sila, na tila kakaibang uri ng pagmamahalan. Natanong ni Kuroso kung trip lang daw ba ang pagpatay niya. Sabi naman ni Miyachi ay hindi daw. Mga masama lang daw at kriminal ang pinapatay niya. Kaya naisip ni Kuroso ni makipagtulungan kay Miyachi. At ang nakakapagtaka, walang lumalabas sa dyaryo sa mga pinapatay niya.
Isang tanghali, napansin niya si Kawasaki na nilalaro ang isang pusa. Kasunod ay kumain sila ng popsicle ni Miyachi. Kaya lalong natuwa si Miyachi sa kanya dahil nagdala siya ng pagkain na pagsasaluhan nila. Naging makulay na ang buhay ni Kuroso. May kuryente na ang apartment niya at nakabili na din siya ng bagong cellphone. At isang araw, habang nasa trabaho bilang cashier, dumating si Haruko para bumili ng pagkain. At nilibre na lang to ni Kuroso sa kanya dahil nakonsensya siya sa pagkuha ng pagkain nung nakaraan. At kinagabihan, pag uwi niya sa apartment, nakita niya yung message ni Miyachi na nagpapahintay sa kanya. Makalipas ang ilang oras, sumilap ulit siya sa butas at nakita niyang nakagapos si Kawasaki. Inawat niya si Miyachi na patayin to, pero pinatahimik lang siya ni Miyachi at tuluyan nitong pinatay si Kawasaki. Matapos nito, dumating si Reina at nilinis ng mga tao niya yung kwarto. Kaya pala di nababalita yung mga pinapatay ni Miyachi. Pinuntahan niya si Miyachi para kumprontahin. Sabi ni Reina mahusay na killer si Miyachi dahil malinis siyang pumatay at binibili sa kanila ang mga patay na katawan. Pero di pa rin malinaw kung bakit niya pinatay si Kawasaki kaya dinala siya ni Reina sa apartment nito. At doon ay natuklasan niya ang lihim ni Kawasaki. Tino-torture pala nito ang mga nakukuhang pusa. Kinabukasan, pumatok si Miyachi pero di niya to pinansin. Kaya dumaan si Miyachi sa bintana para makapasok. Sabi ni Kuroso masama daw ang pakiramdam niya kaya tinabihan siya ni Miyachi para i-comfort. Sinabi niya kay Miyachi na mali ang pumatay dahil merong batas. Pero kahit daw ang matataas na tao ay pumapatay at wala naman daw talaga sumusunod sa batas. Kaya kung tutusin daw ay walang kwenta ang batas. Ayaw na daw makakita ni Kuroso ng patayan kaya nagtampo si Miyachi at umalis. At na-realize niyang mahal niya pa rin si Miyachi sa kabila ng lahat. Kinahapunan, nasalubong niya si Haruko at hinahanap nito ang kapatid nitong si Kawasaki. Pero nakatingin pala at nagsaselo si Miyachi. Nang nalaman ni Miyachi na kapatid siya ni Kawasaki ay inaya siya nitong maghintay sa apartment. Pero dahil sa takot ay pinalis siya ni Kuroso dahil baka kung anong gawin sa kanya ni Miyachi. Natatakot daw si Kuroso na baka malaman ni Haruko ang totoong nangyari kay Kawasaki. Pero di daw mangyayari yon dahil malinis ang pagkawala ni Kawasaki. At dahil daw mabait na tao si Haruko ay nangako si Miyachi na di niya to papatayin. Makalipas ng ilang araw, nag-message si Haruko. Nakikipagkita siya para pag-usapan si Kawasaki. Pero habang naglalakad at nag-iisip si Kuroso, ay kinuha siya ng isang itim na van kung saan naroon si Reina. Binantaan siya nitong magpakatino kay Miyachi dahil kung hindi ay malalagot siya kay Reina. Wala man daw kwenta ang buhay ni Kuroso, magkakaroon ng halaga ang katawan niya pagpatay na siya. Tapos nito, natuloy siyang makipagkita kay Haruko. Desperado daw siyang makamusta ang kapatid niya kaya nagpapasama siya kay Kuroso na kausapin yung landlord ng apartment. At upang hindi magduda si Haruko, sinamahan niya to na buksan ng kwarto ni Kawasaki. Pero pagpasok ay nagulat siya sa ganda ng loob nito dahil nilinis na to ni Reina at inalis yung mga gamit na pang-torture ng pusa. Nandun din yung peking ticket ng eroplano para palabasing ng ibang bansa lang si Kawasaki. Kaya nawala na ang pag-aalala ni Haruko at nagpasalamat siya sa pagtulong ni Kuroso sa kanya. At handa daw tumulong si Kuroso anumang oras. Sinabi naman ni Haruko na baka magselo si Miyachi pero sabi ni Kuroso kailan lang daw naging sila kaya hindi niya pa to ganong kilala. At nang pauwi na siya ay nakita niya si Miyachi na kaakbay ang isang lalaki pero hindi umangal si Miyachi. Kaya nang magkasama na sila ay tinanong niya si Miyachi tungkol dito. Pero sabi ni Miyachi, ganun din naman daw sila ni Haruko. Pero gusto niya lang daw protektahan si Miyachi tapos ay niyakap niya si Miyachi ng mahigpit. Pero nagalit si Miyachi nang sinubukan niya tong halikan. Nung kinagabihan din na yun, ay pumunta si Miyachi sa lugar ng mga gangster para tanggihan ng offer na magtrabaho siya sa kanila bilang personal killer. Pero nagbanta yung leader na alam niyang si Miyachi ang pumatay sa isang member nila kaya papatayin daw nila si Kuroso pag tumanggi siya. Kaya kinabukasan, sinundo niya si Kuroso para samahang umuwi dahil iniisip niyang papatayin to nung gang. Pagdating nila sa bahay, nandun si Haruko at inaya nila tong pumasok para uminom ng tsaa. May pinakita siyang sulat galing kay Kawasaki na gawa-gawa lang naman ni Reina. Pero bigla, nawalan siya ng malay at dumating si Miyachi na nakakapote. Nilagyan niya pala ng pampatulog yung tsaa. Papatayin niya sana si Haruko pero inawat siya ni Kuroso at sabi nito ay di na daw ito tama. Kaya sinabi ni Miyachi na pag nakialam siya ay siya na lang ang papatayin niya pero alam ni Kuroso na di niya yun magagawa. Sagot naman ni Miyachi ay magagawa niya yun tsaka siya umalis. Makalipas ng ilang oras ay nagising na si Haruko. Noon ay inamin niya ang pagtingin niya kay Kuroso. At sana daw ay karapat-dapat siya sa kanya. Pero noon din ay dumating doon si Reina. Inaasahan nilang lilinisin na nila ang bangkay ni Haruko na sa oras din na yun ay agad na umalis. Ito daw ang unang beses na di natuloy ni Miyachi ang pagpatay at sinisisi niya si Kuroso dahil isa daw siyang hadlang. Makalipas ng ilang araw, nagkita si Reina at Miyachi. Nag-sorry si Miyachi dahil di niya napatay si Haruko at binigyan niya ng popsicle si Reina. Habang nagkita naman si Kuroso at Haruko. Sabi ni Haruko ay gusto niya daw talaga si Kuroso. Pero pinaliwanag ni Kuroso na gusto niya lang tulungan si Haruko tungkol sa kapatid niya. Sabi naman ni Haruko ay huwag siyang mag-alala dahil handa daw maghintay si Haruko sa kanya. Sana all. Nang pauwi na si Kuroso ay hinarang na naman siya ng van. Akala niya si Reina na naman pero yung gang na pala.
Dinala siya nito sa bar na pag-aari nila at pinilit siyang kumbinsihin si Miyachi na magtrabaho sa kanila. At nang tumanggi si Kuroso, pinagbantaan nila siya at hiniwan nila ang pisngi niya. Nang makauwi na siya, nakita ni Miyachi yung sugat kaya aalis to para gumanti, pero pinigilan siya ni Kuroso at sinabing mas pipiliin niyang mapatay ng gang kesa makita niya pumatay ulit si Miyachi. Pero sagot ni Miyachi ay killer daw siya at di na yun mababago. Pakiramdam niya di siya kumpleto pag di nakakapatay. Pero sabi ni Kuroso di niya pinatay si Haruko, ibig sabihin kaya niyang magbago kung gugustuhin niya. Sabi ni Kuroso ay mahal niya daw si Miyachi pero iniisip ni Miyachi na di kayang tanggapin ni Kuroso kung sino siya. At wala daw magandang kinabukasan para sa kanila kaya umalis si Miyachi habang may luha sa mga mata. Habang nasa trabaho si Kuroso, pinuntahan siya ni Reina para bumili ng popsicle at sinabing may ipapalinis daw na bangkay si Miyachi. Pero ayaw pa rin ni Kuroso na pumatay si Miyachi. Kinagabihan, nakarinig siya ng ingay sa kwarto ni Miyachi kaya sumilip siya sa butas. Nakita niyang may pinatay ulit si Miyachi pero sa pagkakataon na to, imbes na ngumiti ay umiyak siya. Kaya naisip niyang hindi gustong patayin ni Miyachi ang biktima niya kundi inutos lang nung gang. Kaya agad siyang tumakbo palabas at pumunta siya doon sa gang. Sinabihan niya silang tigilang utusan si Miyachi na pumatay pero walang nakinig sa kanya kaya inatake niya sila gamit ang cutter. Pero di naman siya marunong makipag-away kaya natalo siya at tinulpi habang nakahiga. Nilapitan siya nung leader para hiwain ang leeg niya na tulad ng ginagawang pagpatay ni Miyachi. Pero biglang namatay ang ilaw at may naghagis ng tear gas. Habang nawala ng malay yung ibang gangster ay pumasok si Miyachi na nakakapote. At nagulat siya dahil nandun si Kuroso. At nang nakita niya yung mga sugat ni Kuroso, ay lalo siyang nagalit kaya gumamit siya ng 2 cutter. At walang alinlangan niyang pinatay yung mga gangster. Lumaban yung mga gangster sa kanya pero mahusay makipaglaban si Miyachi. Nagawang alisin ng leader yung hawak niyang cutter pero dahil sa mabilis at mahusay na paggalaw ay napatay niya yung leader gamit ang sarili nitong espada at hiniwan niya pa sa leeg. Tapos ay pinaupo niya si Kuroso sa sofa at pinaliwanag niyang yung huling pinatay niya pala ay member ng gang. At kaya di siya nun ngumiti ay dahil pakiramdam niya ay di na siya masaya sa ginagawa niya. Pero di daw ibig sabihin nun ay di na siya papatay. Sinabi ni Kuroso na mahal niya si Miyachi at sinabi ni Miyachi na mahal niya din si Kuroso. Kaya sa wakas ay naghalikan na sila pero sinaksak na pala siya ng cutter ni Miyachi. Matagal niya na daw gustong pumatay ng taong mahal niya at ngayon alam niya nang di pala to maganda sa pakiramdam. Kaya natuwa naman si Kuroso sa sinabi niya. At bago mawala ng malay ay narinig niyang nag-I love you sa kanya si Miyachi. Makalipas ng ilang linggo, ay may dalang sweet case si Miyachi habang nakasunod sa kanya si Kuroso nang nakasaklay. At sabi ni Reina kay Kuroso, hindi porket alis na sila ni Miyachi ay di niya na sila mamanmanan. Habang palis, sabi ni Miyachi ay di na siya papatay pero darating ang oras na papatayin niya si Kuroso. Pumayag si Kuroso dahil para daw sa kanya ang buhay niya. At biglang naalala ni Miyachi na di pa pala nila alam ang totoong pangalan ng isa't isa kaya nagpakilala silang dalawa sa isa't isa.